Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome ho rito sa ating YouTube channel. Okay, update ho tayo dyan sa kaganapan ho dyan sa Maynila. Dito ho sa hinahawakang lungsod ho ni Mayor Hani Lacuna. Okay nako mga kababayan, matindi itong balitang ito. Sigurado maiiyak ang mga iskonya nito. Mukhang marami magtataas ang kilay nito. Dahil sa unang pagkakataon ho, mga kababayan, eto hong Maynila, sa pamumuno ho ni Mayor Hani Lacuna, na-awardan ho itong Maynila ng Seal of Good Local Governance. Ay, At according ho sa balitang ito, kauna-unahan ngayon lang daw ho nangyari ito sa Administrasyong Lacuna dyan sa Maynila. Tingnan ho natin itong balitang ito, mga kababayan. Basahin ho natin. Maynila, ginawaran ng Seal of Good Local Governance sa kauna-unahang pagkakataon. Ay, ibig sabihin, sa kauna-unahang pagkakataon, ang Maynila ho, ngayon lang ho, na-awardan ho ng ganitong klaseng award. Good Local Governance. Ngayon lang daw ho nangyari ito, magmula ho nung ginawa ho ang mundo. Ngayon lang nangyari. Hindi ho nangyari ito sa mga nagdaang administrasyon. Lalo na dyan kay Isko ninyo. Ako. Mukhang sampal ito ng katotohanan. Tinanggap ng lungsod ng Maynila ang Seal of Good Local Governance sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng lungsod ng isang parangal na ginanap noong ika-9 ng Disyembre sa Manila Hotel. Ay, grabe, sa Manila Hotel pa ginawa. Tayo napasama. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakamit ng Maynila. Isipin mo yung ganong word, no? Sa kauna-unahang pagkakataon, nakamit ng Maynila ang pagkilalang ito sa pamumuno ni Mayor Hani Lacuna Pangan, isang bagay na hindi pa nagagawa ng mga nakaraang administrasyon. Ay, sampal ng katotohanan. Ang Seal of Good Local Governance ay sumisimbolo sa dedikasyon ng pamahalaang lungsod sa pagpapahusay ng lokal na pamamahala. Patunay ito na kanilang pagsisikap na matugunan ang mga pamantayan ng transparency. Ay, integridad. Ay, at epektibong paghahatid ng serbisyo para sa kanilang mga mamamayan. Ay, Ayon kay Mayor Lacuna Pangan, ang pagkakilalang ito ay hindi lamang tagumpay ng kanyang administrasyon. Ay, grabe. Down to earth pa, no? Humble, no? Low profile pa magsalita ito si Mayor Hani Lacuna. Kundi resulta ng sama-samang pagsusumikap ng bawat Manileño. Ay, grabe. Ibig sabihin, itong award na ito, hindi niya, kumbaga hindi niya sinasabing para, although sa kanya in-award, hindi niya sinasabing sa akin lang ito. Sa ating lahat ito, sa ating Manileño ito. Sama-sama tayo, sa ating lahat itong award na ito, itong pagkakilala na ito. Na serbisyo sa mga Manileño ay may bunga, sabi ng alkalde. Hinikayat din ng alkalde ang lahat ng ipagpatuloy ang mga mabubuting gawain para sa ikauunlad ng lungsod. Ay, grabe! Ay, isipin nyo mga kababayan, hindi lang daw parangal ito para sa kanya. Para daw sa lahat ng Manileño. Parang may ibig, parang parang lumilikot yung utak ko. Bakit lumilikot?
Alam niyo naman yung mga ginawa ni Isko, yung mga papogi niyo nung nakaraan, di ba? Oo, puro si Isko na lang ang napapansin dun eh. Oo. Eh, hindi niyo ba narinig si Isko? Yung mga inutang or niloan or inutang niloan, o ginamit naman daw sa taong bayan, ginamit sa mga proyekto. Or ginamit daw sa pandemic. Oh. Pero nung inutang daw yan, hindi lang daw siya ang umutang dyan. Kumbaga pumirma yung kanyang mga kaalyado. Kumbaga sama-sama sila ng umutang. Pero nung magbabayad, wala na siya. Natatawa talaga. Natatawa talaga ako sa part na yun. Hindi nga, natatawa talaga ako sa part na yun. Yung sama-sama silang, kasi sabi ni Isko, kung masama tingin nila sa akin, masama na rin sila. Yung mga kasamahan ko nun. Kasi kasama rin silang pumirma. Pumayag sila nung uutang kami, nung uutang tayo. Kumbaga, pakanani Isko, pero pumayag din yung kanyang mga tauhan or yung kung sino man yung mga dapat pumirma doon or yung vice mayor, pipirma rin si Mayor Hani Lacuna. That time, vice mayor. Kung masama tingin nila sa akin, masama rin sila. Dahil pumirma sila, pumayag silang mangutang kami. Yun nga, sama-sama kayo ng nangutang. Pero nung magbabayad, hindi na kayo sama-sama, wala ka na eh. Ay, talaga. Kaya nga, inuulit ko. Ikaw ba, Isko? Nung mangungutang ba kayo, nag-loan kayo dati, para sa Maynila, sinabi mo ba? Kasi di ba sabi mo, pumirma yung mga kasamahan mo. Sinabi mo ba na, mangungutang tayo para sa mga mamayang Pilipino sa Manila? Lagi tayo magsalita. Direct, lights, camera, action. Lights, camera, action. May naiisip ako. Uutang tayo para sa mga taga Maynila. Ito ang papel. Pipirma ba kayo? Sasama ba kayo sa aking pinaplano na iniisip na mangungutang tayo? Bilyon-bilyon para sa mga Maynila. Pero, pag magbabayad na, hindi na ako kasama. Kasi, tatakbo ko ng presidente sa 2022. Sinabi mo ba yun? Baka hindi mo naman sinabi, sir. Oo, kaya pumirma din yung mga kasamahan mo. Akala nila, sama-sama kayo ng utang, sama-sama kayo magbabayad. Ang problema nga, sama-sama kayo ng utang, pero nung magbabayad na, hindi na kayo sama-sama, wala ka na. Natatawa talaga ako sa part na yun. Palakpakan natin si Mayor Hani Lacuna. Isipin mo sa kauna-unahang pagkakataon na awardan ang Maynila ng ganyan nang hindi pa na-awardan kahit mula noon ng mga nakarang administrasyon. Sama na ang Isko Moreno administration. Na-awardan ang Maynila ngayon sa pamumuno ang humahawak si Mayor Hani Lacuna. Ano ibig sabihin nito? Sumusunod siya sa mga regulasyon na itataguyod niya ang Maynila. Kasi nga, mga kababayan, isipin nyo, nung nagtatayo si Isko ng mga proyekto noon, yung tinatayo yung mga papogi na yon, kasama si Mayor Hani Lacuna. So, ibig sabihin, hindi lang credit kay Isko Moreno yon, credit din kay Mayor Hani Lacuna. Kasi nung ginagawa ni Isko yun, nakasuporta si Mayor Hani Lacuna. Di umalis na si Isko sa 2022. Nagpresidente, tumakbong pagka-presidente. Naiwan si Mayor Hani Lacuna, nag-mayor. Kung nung tinatayo ni Isko yung mga yon, kasama si Mayor Hani Lacuna, nung nagbabayad na ng utang, asa na si Isko? Wala na. Mayor Hani Lacuna na lang. Nung tinatayo ni Isko yung kasama si Mayor Hani Lacuna. Pero nung nagbabayad na ng utang, si Mayor Hani Lacuna na lang, wala na si Isko. Sino mas nakakabilib? Sino mas nakakabilib? At habang binabayaran pa
ni Mayor Hani Lacuna ang bilyon-bilyon na naiwan ng Isko Moreno administration, nagtatayo pa siya ng mga proyekto. Nakapagpatayo pa ng universidad kauna-unahan diyan sa May Tondo. O so ano mas nakakabilib? Yung nagtayo ng proyekto pero nangutang, o yung nagbayad ng mga utang nagtayo pa ng proyekto? Ano mas nakakabilib doon? Oh, kaya siguro na-awardan ito si Mayor Hani Lacuna. Oh. At hindi lang 'yan. Marami pang ginawa si Mayor Hani Lacuna diyan sa Maynila. Ramdam na ramdam ng mga taga Maynila. Gumagawa pa ng mga iba't ibang proyekto, especially mga programa para sa mga senior citizen. Ano sabi ng meron nga rito, natawa ako, sabi nung ewan ko si anong FB page ito. May nag-post Batpers Manila. Oo, anong sabi? Oo, ayan Batpers Manila. Oo. Sabi first time nangyari ito. Isko, bakit hindi mo nagawa ito noon? Isko, nabulok, puro utang na nga, hindi man lang nangyari ito sa buong termino niya. Yan ang napapala ng puro papogi. Kahit bilyon-bilyon pa ang iniwan mong utang, naging masinop si Mayor Hani Lacuna. Mga proyektong talagang napapakinabangan ng mga tao. Ano na, Isko, uulit ka pa? Question mark. Kasi, mga kababayan, para bang, kayo ba, halimbawa, ikumpara natin sa pamilya sa bahay. Payag ba kayo na yung tatay nyo, pagagandahin, i-renovate yung bahay nyo, tapos ipang-re-renovate, puro utang galing sa pantatayo, pang-re-renovate ng bahay ninyo. O ngayon, maayos na yung bahay nyo, ano na mangyayari? Ano nakakainin nyo? Siyempre, lilit na sahod ng tatay nyo. Bakit? Puro utang ang nangyari doon sa pinantayo ng bahay. Oh, masasabi mo bang maunlad yung nakatira doon kung yung puro utang naman nangyari doon sa pinantayo ng bahay? Binigla yung bahay. Oh, parang gano'n yung nangyari sa Maynila, sa Isko administration. Kung ano-ano ang pinapatayo, kung ano-ano ang tinayo. Yung pala tad-tad ng utang. Ang mahirap pa noon, hindi tinuloy yung termino, iniwan na, lumundag na sa pagka-presidente. Akala siguro ni Isko, mananalo siya doon sa mga ginawa niyang papogi nung siya yung naging mayor doon sa Maynila, doon sa mga ginawa niyang mga project-project. Dapat doon, hindi muna tumakbo sa pagka-presidente. Nilinis muna yung utang. O, di ba mas maganda yon? At saka hindi naman dapat biglain yung Maynila na kung ano-ano na ipatayo mo Tapos puro sige nga sabihin ko sa inyo. Matatawag bang maunlad ang isang lungsod kung baon sa utang? Matatawag ba yon? Di ba apektado din ang lungsod noon? Apektado din ang mamamayang Pilipino noon? Hindi naman kailangan bigla yung tayo rito, tayo ron. Hindi naman kailangan ng ganyan. Lalo na kung mababaon sa utang ang lungsod. Kumbaga nasa tamang yan, dahan-dahan lang. Diba? Dahan-dahan lang. Kasi isipin mo, dami mong patatayo, tapos puro utang. Ito pa nga, sabi ni Isko Moreno daw, yung inutang daw ng 17 billion, ginamit daw sa pandemic. According do sa, bang report yun? Sino ba nakalimutan ko pangalan, si Congressman, ba yun? Ang sabi, hindi raw totoo yun. Kasi ang winidraw, 17 billion, yung pinakamalaking halagang bilyones doon, iniloan daw noong 2019. Tapos yung ilang bilyon na para mabuo ang 17 billion, na-loan daw January ng 2020 na kung saan March pa ang pandemic. So, bakit ganon? Bakit kaya ganon? Kaya kayo, mga taga Maynila, ito ang gawin ninyo.
hayaan nyo si Mayor Hani Lacuna, magtiwala kayo, tapusin niya ang kanyang termino hanggang 3. Kasi itong unang termino niya, nagtayo siya ng mga ibang project, habang nagbabayad ng naiwan ng Isko administration, Isko Moreno administration, malay nyo ngayon bayad na ang ilang bilyon sa second, kung papalarin, kung sa second na kanyang termino, doon naman siya mag-concentrate sa malalaking project para sa Maynila. Kaya hayaan nyo. Hayaan nyo. Kahit sa relasyon siya mag-boyfriend, mag-girlfriend Sinong pipiliin nyo? Di ba yung hindi nang iiwan? Kesa doon sa nang iiwan? Oh. Kaya ang piliin nyo, yung hindi nang iiwan. Di ba? Hayaan nyo. Oh, second term, Mayor Hani Lacuna, magko-concentrate sa iba't ibang project. Pangatlong termino, kung papalarin ulit, siya pa rin. O mali nyo, doon niya i-finalize yung lahat ng gagawin niyang proyekto sa Maynila. Matapos man ang termino niya, ang daming proyekto, malinis, walang utang, hindi nakakaya ipasa yung admin sa susunod na mamamahala. Hindi nakakahiya. Hindi katulad nung kay unang termino pa lang, 17 billion na agad inaiwan. Sipin mo, no? Sama-sama sila ng utang. Nung magbabayad, wala na si Isko. Sisirahin ako. Magaling din si Isko, ano? Magaling din dumiskarte, no? Isipin mo, sama-sama sila ng utang, pero nung magbabayad, wala na siya. Si Mayor Hani Lacuna na lang. At hindi, no? Okay, maraming salamat po mga kababayan. Update na lang po tayo rito sa ating YouTube channel about dyan sa Maynila. Kita-kits po tayo ulit. Lagi natin tatandaan, don't follow the majority, follow the right way. Maraming salamat po. Bye-bye.